Attorney Sandali. Attorney Sal Panelo, mga bossing. Eto, mukhang taglibog yung matanda. Ay, mukhang bumaba na to, mga hindi ko kumakalat kasi sa social media itong si Sal Panelo. Annalyn Ando, shout out sa iyo. Malamig ba ngayon dyan sa Pilipinas? Alam ko kapag bandang pamarso na, medyo painit na yan no? Mukhang si Panelo, mukhang nilalamig ho, mga bossing. Bumabanat. Miski ako man ho, mga kababayan, nagagandahan ako dito kay Carmina Constantino. Tama ba, Constantino? No, nagagandahan din ho ako, pero ibang klase. Panoorin niyo si Panelo, mga boss. Mukhang taglamig. Hindi. Sandali. Nasa malamig na bansa si Salvador Panelo, mga kababayan. Kaya pala ganito bumanat. Sige nga. Carmina, for you, my lines are always open. Really? Bye. Aray ko po. Bumabanat yung Thunders no? Bumabanat yung kaibigan ng dating Pangulong Duterte. Bay lang ang isasagot ko. Bay lang ang i-reply mo sa akin. Sakit na. Ulit nga, Panelo. Isang matindihan. Carmina, for you, my lines are always open. Really? Bye. Bye. Mukhang napahiya si Panelo doon mga bossing. Mukhang hindi gumana yung pagiging DDS ni Panelo dito kay Carmina. Sabi ni Jonas, panay hawak sa birdie, malamig pala ang pinuntahan. Di ba nasa yan? Nandun, binisita, pinuntahan. Yung kay dating Pangulong Duterte, malamig dun. Di ba? Alam niyo po, huling-huli yung mga stylan po ng mga DDS. No? Alam niyo po, alam na natin kung kanino nagmana itong mga DDS na ito, mga bossing. Yung mga ganyang estilo, umi-style pa Tapos sasabihin, di ko naman sinabi yun Hindi naman ako ganun Binibigyan lang ng mali siya sa social media. Pero kumakalat po talaga, mga bossing. Anyway, mga kababayan, puntahan po muna natin, no? Kung ano daw po ba ang nasabi, no? O ang pakiramdam ng dating Pangulong Duterte pagkatapos po, mga bossing, nung confirmation of charges nung first day ni dating Pangulo. Since nandiyan po si Sal Panelo, sorry, nadodoble kasi dito malagkit po yung lalamunan ko dahil doon sa kape, mga kababayan, kaya medyo dumodoble. Ano daw po ba ang naging pakiramdam ng dating Pangulo doon po sa first day ng confirmation of charges niya? We're getting down to the nitty-gritty. Grabe ang sabi dito, masaya daw ho, mga bossing. Masaya daw po ang dating Pangulo. Basahin natin yung naka-caption. Ex-President Duterte extremely happy sa unang araw ng kanyang confirmation of charges hearing. Totoo kaya yun? Kasi pinanood ko, halos wala na nga, halos durog na ako yung kampo ng dating Pangulong Duterte, mga bossing Naikumpara pa yata kay Hitler ang dating Pangulong Duterte Di ba? Sige, pero pakinggan natin si Kaufman, mga boss. Kung ano yung sasabihin niya at kung paano nasabi na masaya daw ho ang dating Pangulong Duterte. Banat Boy! Morning. What was the first day of the hearing? Well, the first day of the hearing was opening speeches, so everyone said what they had to say. Today, we're getting down to the nitty-gritty, examining the evidence. The defense won't be speaking today, it'll be taking prosecution. In the afternoon, I think the victims will start making their presentation, and we will start on Thursday, because at the present moment in time, the schedule... Paano magiging masaya yan? Puro politika ang dalihan mo. Diba? Paano magiging masaya yan, mga kababayan? Kung hindi naman nirerektan nila nasagutin. Talagang matutuloy at matutuloy ho yan, mga boss chief mo, sir. Sabi nga nung isa doon na attorney, naikumpara pa yata kay Hitler ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Ako sa nakikita ko po na estilo,
kung paano po ipagtanggol nitong si Koopman ang dating Pangulo, para pong nakalaan na lang para sa 2028 yung pagkakakulong o yung paglagak kay dating Pangulong Duterte doon sa loob ng oblo. Kasi parang parang tipo hubang, hindi, segue tayo, ganito, ganyan. Although alam nila na hindi uubra yung mga ganong estilo sa International Criminal Court po. Ang gusto, simulat sa pool pa lang naman po, nakikita na natin kung ano ang gusto ng International Criminal Court. Rektahan. Kung anong sa tatanong, yun ang sagot. Di po ba? Hindi sila. Interim release po para kay dating Pangulong Duterte. Tapos ang gagawin nila doon sa Pilipinas, ang papakita nila, kabaliktaran po ng pagrespeto sa ICC. Paano yun? Paano papayagan? Di ba? Tapos ang puro sagot nitong si Koopman, parang puro pamumulitika lang daw ang ginagawa. Pati po si Presidente Marcos, dinadamay, sinasama. Paano nga naman maipapagtanggol ang dating Pangulong Duterte? Paano mangyayari yung mga ipinapakalat nung inyong mga ka-DDS na uuwi na, lalabas na yung karton nilang tatay? Kung ganyan yung galawan, sasabihin namin ulit sa inyo, muli naming uulitin, walang audience impact, kaya kayong mga nandiyan sa labas ng dahig, magsiuwian na kayo. Hindi uubra yung, madaming tao dito sa labas ng ICC, madaming audience si dating Pangulong Duterte, palayain nyo na yan. Di uubra yun. No? Yung kolapren na pinaggagawa ng mga DDS na mga talunan na hindi man lang nakapasok sa Senado, pang ilang ulit na nag-try, hindi din uubra. Phone a friend, call a friend, write a friend na ginagawa nitong si Greco Bellica. Wala din yan. Walang ganyang arte-arte sa ICC. Rektahin nyo sila. Pero mukhang mahirap po no? At napakabigat ng laban, mga kababayan. Sabi nga po ni Attorney Cristina Conti, tapos na ang laban. Dito pa lang, masaya na yung mga kaanak ng biktima. Sabi ni Eseng Mariano, puro pahid sa presidente mga ginawa ni Digongyo. Correct! No, sabi ni Jonas, please support this channel by pressing the like button and share, subscribe. Thank you. Ngayon ho mga boss, sabi ni Ma'am Neng Gigi, si Koopman noon nagsalita sa ICC, parang kausap lang mga DDS niya. Parang